Mag-share ako ng 16 panty dropper perfumes. Bawat isa dito sa listahan, less than 8,000 pesos ang halaga. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video nga na to, usapang panty dropper perfumes. Classify muna natin, paano ba natin matatawag na panty dropper perfume to? So para sa akin, dapat nag-exude ng confidence, dapat nag-exude ng masculinity, tapos dapat seductive. So, sobrang subjective ng sense of smell at alam naman natin yun na iba-iba yung type natin na pang-amoy, pati ng mga babae. Pero para sa akin, whether sweet, whether spicy, whether boozy, or whether fresh smelling lang yung scent o yung mga notes, as long as nag-iiwan ng lasting impression, yung kumbaga tumatatak dun sa nakakaamoy, as long as nagtatawag ng pansin, yung may pagka-head turner, kumbaga, yung lingunin. So, para sa akin, pasok doon sa category. So, number 1, Versace Eros. Whether eau de toilette, whether eau de parfum, or whether yung parfum version, para sa akin, lahat sila pasok doon sa classification. Pero, ang personal favorite ko, yung bias ko, yung OG, yung eau de toilette. Ang youthful, ang energetic, considered siyang clubbing scent. So, sa mga hindi nakakaalam, parang ilang years ago, sabihin na natin siguro dekada, may mga tinawag na clubbing scent. Ito yung mga beast mode na medyo matatamis. Beast mode na matatamis na mga pabango. Yung nagtatawag talaga ng attention at nag-iiwan talaga ng lasting impression. Yung inilingon talaga at ini-introduce yung sarili pagpasok sa venue. So, si Versace Eros, may mint, may vanilla, may tonka bean. Matamis siya, may pagka-fresh din siya. Yung laro niya ng fresh and sweet na aroma, nagra-radiate ng confidence tsaka ng playfulness. So, para sa akin, pasok na pasok talaga to sa category na panty dropper. Number 2, Paco Rabanne 1 million Eau de Toilette. So, sa 1 million, yung Eau de Toilette, kasi yung una ko nagamit, tapos sa ganitong category, sure ako napasok siya. Ang beast mode nito, ngayon hindi ko na siya nagagamit, wala na nga akong bottle nito. Pero before, clubbing scent talaga. Talagang nag-iiwan ng lasting impression kasi ang lakas niya for me. Tapos, yung performance combination doon sa scent profile, iba talaga. Talagang papansin, ganun. Papansin in a good way. So, considered clubbing scent, may cinnamon, may leather, saka may amber. Sweet and spicy siya, perfect siya sa mga night outs. Perfect sa malalamig na setting din. Number 3, Jean Paul Gaultier Ultra Male. So, tatlong sunod-sunod na party fragrance. Kasi itong tatlo talaga yung pinagbabangga before kapag sinabi mong clubbing scent. Sa palagay ko, dito sa tatlong nauna na nabanggit ko, ito yung pinaka-popular. Ito yung pinaka-pinag-uusapan lately as base dun sa mga nakikita at nababasa ko sa local frag community. Parang ang dami naghahanap nito recently bago mag-tag-init. So may pearl, may vanilla at may cinnamon. Sweetness mixed with warm spices na sobrang attractive din. Same nung 1 million, pareho silang attractive sa malamig na setting. Huwag niyong gagamitin to sa mainit kasi siguradong cloying, siguradong parang ang lagkit niya talaga sa mainit. Number 4, Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. So kung familiar kayo dun sa OG ng Le Male, yung color, may pagka-green yung bottle yung color. So, ito yung mas refined tsaka mas intense na version nun. For me, parang mas social din to. Na pwede mo rin gamitin pang party, pwede mong gamitin sa mga high-end na occasion. Para sa akin, ganun siya. Ang sensual ng appeal, ang ganda ng combination ng notes niya, I mean, yung na-produce nilang scent profile, pasok talaga pang night out, pasok. Whether night out or date night, para sa akin, okay to. Basta pang malamig na setting din. Number 5, YSLY Eau de Parfum. Sa linya ng Y, ito yung pinaka-gusto ko. Yung Eau de Toilette, nakukulangan ako in terms of scent profile, in terms of performance. Yung Eau de Parfum, yung pasok doon sa taste ko. Ano siya? Fresh na may konting tamis. Pwede mo siyang gamitin kahit kailan. Isa to sa, nandito sa listahan na hindi katulad ng mga nauna kaninang na-mention ko na bagay lang sa malamig na setting or sa night out, ganyan. Etong Y Eau de Parfum, pwede mong gamitin kahit kailan. So, modern fragrance na may balance ng freshness saka ng warmth. Kasi nga may konting tamis siya. Hindi ko masabing super tamis May apple, may sage, may amberwood, crisp, clean, and seductive.
perfect para sa kahit na anong season, perfect para sa kahit anong weather. Number 6, Mancera Instant Crush. So, popular din to parang a few years ago eh. Sobrang hype niya dito sa Pilipinas. Medyo nag-die down yung popularity niya. Hindi ko rin alam kung bakit. So, ito ay may saffron, may amber, at may citrus. May exotic, tsaka may mysterious appeal. Kaamoy niya yung Baccarat Rouge 540. So, parang ito yung puro Mans Baccarat Rouge 540. Kapag Mancera kasi para sa akin, sobrang quality ng juice for the price. Sobrang quality ng juice dun sa ganung presyo. Tapos, ang dami pa kasi 120 ml. So, isa rin to sa mga pabango dito na gamitin mo lang kapag malamig yung setting. Ang cloying niya talaga pag mainit. At ang lakas ng performance, ang lakas ng projection, ang lakas ng naiiwan na CH. Tapos, very inviting din. Yung pagiging matamis niya na may pagka-musky. Sobrang okay. Number 7, Dior Sauvage. Sigurado ako alam mo to. Mas appealing siya pero love it or hate it eh. Based sa experience ko ganun. So parang may mga tao din na hindi gusto. I think because of the ambroxan. Kapag nagbabasa rin kasi ako ng mga literatures or mga forums. Mga forums, iba-iba yung kuro-kuro tungkol dito. Personal experience ko naman, may mga tao sa circle of friends ko na hindi nila gusto kasi masyadong matapang. So, ma-observe mo naman yun kung inaamoy mo din siya at iniisip mo kung ano yung amoy niya. Initial spray mo, may sharpness, tapos alam mo naman talaga na malakas yung Dior Sauvage, diba? So, ang personal bias ko naman sa linya ng Sauvage, yung Eau de Toilette, yung OG pa rin. Para sa akin, ang youthful, pero hindi siya super bagets. Parang ganun yung dating niya sa akin. So, kapag sinabi mong Sauvage, ambroxan, yun lagi yung pumapasok na note sa mga isip ng mga fragrance. Ang rugged niya, ang fresh. Rugged, lagi ko sinasama rin pag sa Sauvage. Kasi sinasabi kong clean and fresh yung Sauvage pero may pagiging rugged. Kumbaga, magino pero medyo bastos yung dating na ito. Nag-add ko na lang din, personal experience. Minsan napapaisip nga din ako kung totoo yung sinasabi nilang boxer dropper daw ang Sauvage. Pero based on experience, may mga din from the opposite sex na nag-appreciate din talaga ng Dior Sauvage kasi lalaking-lalaki yung amoy niya. Yeah. Number 8, Rasasi Hawas. May Middle Eastern representative So, kaamoy niya Invictus, Paco Rabanne, Invictus Aqua. Yung ibang pwede mong i-substitute dito, Najdia, tsaka Hayat. Mga Middle Eastern perfumes din. So, fresh na aquatic na may sweetness. Perfect sa weather ng Pilipinas. Sobrang dami kong maganda experiences dito. Ginamit ko tong wedding scent, naka-layer sa ibang perfume, pero ginagamit ko rin siya standalone. At personal experience ko, talagang gusto to ng opposite sex. Sa mga hindi pala nakakaalam, may video dito sa channel tungkol dito sa Rasasi Hawas. Na-mention ko doon ang meaning ng hawas, last. Number 9, Azzaro, The Most Wanted Parfum. Kapag naamoy ko to, parang ang hirap i-describe, parang ang daming nangyayari doon sa amoy. Parang sobrang rich. Pag tinignan mo naman yung note breakdown niya, 3. So, wala naman akong pakialam doon kung 3 lang yung note breakdown niya. Pero ang concern ko yung scent profile na ang mysterious, ang attractive, ang manly. Considered seductive. Tested ko, approved siya ng wife ko. Gusto niya yung amoy. Hindi ko maalala kung Le Mal Elixir or ito yung gusto niya na pang gabi versus dun sa Y Eau de Parfum na gusto naman niya pang mainit na gagamitin. Sobrang nag-exude ng confidence na may konting sweetness, na may konting pagka-misteryoso. Ang dark kasi nung scent profile niya in a good way. Number 10, Armani Stronger With You Intensely. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. So, lagay nyo na lang sa comment section. Magkalapit yung amoy na itong SWYI, Stronger With You Intensely, tsaka yung The Most Wanted Parfum. Para sa akin, magkalapit sila. So, kung ano yung sinabi kong comment dito kay The Most Wanted Parfum, halos ganun ko din i-describe yung Stronger With You Intensely. Tsaka pareho pala silang ang lakas makasosyal ng dating. Parehong rich. Number 11, Maison Margiela Replica Jazz Club.
sa patong sophisticado. Ang refined ng amoy, mixture ng rum, tobacco at vanilla. Ang sexy, ang mysterious. Hindi siya super project. So, isa to sa nandito sa listahan na para sa akin hindi malakas mag-project, pero bawi doon sa sillage. Hindi din naman super lakas, no? Pero nag-iiwan talaga ng amoy. May iwan talaga yung amoy, maamoy pa rin ng mga dinadaanan. Kung pang-intimate naman, para sa akin, ang seductive na dating na yun. Sexy, mysterious vibe na bagay sa mga classy na night out. Number 12, Maison Margiela Replica by the Fireplace. So, ito kasing replica, kung paano nila pangalanan yung mga pabango doon sa linya nila, katulad nitong by the Fireplace, parang yun yung exact description kung ano yung pinroduce na scent. Ang artistic, diba? Kung ano talaga yung, kasi katulad nito, by the Fireplace, kung ano yung naamoy mo doon, imaginein mo kung gano'ng experience, katabi mo fireplace, nasa malamig na lugar ka, ganun yung vibe, ganun yung amoy na binibigay na. So, eto para sa akin, may katamisan na amoy, ganun, amoy may bonfire. Hindi amoy usok na pangit. Siguro medyo mahirap i-imagine for some Filipinos na nandito sa Pilipinas kasi nasa mainit na klima tayo. Pero imaginein mo na sa malamig na lugar ka tapos may katabi kang bonfire. Dagdagan mo ng konting sweetness. Ganun yung vibe niya. Kaya para sa akin, etong by the Fireplace, sobrang sarap gamitin kapag malamig. Ang inviting ng amoy niya at para sa akin, perfect siyang gamitin sa mga romantic settings. Intimate. 13, Latafa Assad Bourbon. So, ginawan ko na to ng video before at yung initial impression ko dito, amoy masarap na leaning towards masculine. Gourmand. Para sa akin kasi yung gourmand, ang dali niyang maging leaning towards feminine. Pero sa case na itong Assad Bourbon, leaning towards masculine talaga siya. Ang kaamoy niya, para sa akin malapit yung amoy niya sa the most wanted perfume ng Azzaro. Yun. Okay yung performance, nag-iiwan ng okay din na sillage at katulad na sinabi ko kanina, ang sarap ng amoy niya pero manly. Ang sarap ng pagiging gourmand, mas manly. Isipin mo yun, parang chocolate na leaning towards masculine. Pero yung sa chocolate, yung amoy niya kasi hindi yung matamis eh. Or hindi lamang yung matamis. May katamisan siya pero lamang yung pagiging malinamnam, ang creamy. So, more on the creamy side, more on the malinamnam side. Yummy. Perfect siya for night outs. Okay siya pang party. Pang malamig na setting din. Parang hindi siya mag-work kung mainit. Cloying, malagkit kapag sa mainit. Number 14, Latafa Camra. Or pwede rin yung Camra Kawa. Kasi konti lang naman yung pagkakaiba nila. Yung Camra Kawa may coffee. So anyway, pareho silang malakas in terms of performance. Pareho silang comparable sa Kilian's Angel's Share na sobrang popular. At di naman natin, kumbaga wala kang masasabi kung bakit siya popular kasi sobrang okay talaga siya. Gamitin mo lang sa malamig na setting. May cinnamon, may praline, may creamy tonka bean na nagkakreate ng matamis, may pagka-boozy, tsaka warm scent na addictive siya. Personal experience, gusto talaga siya ng mga kasama mo, basta nasa malamig na scenario ka, na setting. Every time na mag-spray ako nun, or magdedegan, yung asawa ko kahit nasa kwarto, paglalabas pa yun, lalabas pa siya to comment na amoy matamis, amoy Pasko. Kasi cinnamon daw. So ito kapag ka naamoy niya to, lagi niya sinasabi na may Pasko. Attention grabbing in a very good way. Number 15, Armaf Club de Nuit Urban Man Elixir. Isa sa mga gusto kong sabihin favorite ko pero nahihirapan lang akong hanapan ng pagkakataon na gagamitin lately kasi sobrang init. Hybrid siya ng Sauvage saka ng Creed Aventus. So, ginawan ko ng video dito sa channel before. Para sa akin, lamang in terms of percentage yung Sauvage. Kumbaga, lutang na lutang yung Sauvage, nasa background niya yung Creed Aventus. Ginamit ko siya before sa concert. Talagang beast mode. Nag-overspray pa ako kasi ano naman yun, Philippine Arena. Napakalaking venue. So, talagang introduce pagpasok mo. Number 16, Dior Homme Intense. So, for date night fragrances,
laging pasok to sa listahan. At yung mga date night fragrances na yan, hindi naman mawawala yung pagiging seductive, di ba? So, ang smooth, ang sophisticado, ang lakas makasosyal. Kaya bagay siyang gamitin kung nakadress up. Okay lang naman kahit na hindi ganun yung damit. Pero para sa akin yung amoy niya, na-amplify kapag yung damit mo is more on the formal side. Kahit siguro semi-formal. Pero yung mas maayos yung kasuotan mo. So, may iris na very prominent note niya. Sabi ng iba, amoy lipsticky. Ni-research ko yan before. So, kaya pala ganun. Kasi, ang tagal nang ginagamit sa cosmetics ng iris. So, nare-relate lang natin yung amoy niya sa pagiging lipstick. Kasi nga, noon-noon pa. Kumbaga nung sinaunang panahon pa lang, ay ginagamit na yung iris sa cosmetics. Sobrang mysterious, tsaka hindi may kakaila na attractive talaga. Bagay siya talaga kapag date night. Or, para sa akin, hindi mahina yung amoy niya, pero bagay siya for intimate setting, date niya. In terms of performance, sobrang okay na ito. May gusto kong i-mention na Middle Eastern alternative na ito, yung Dark Door Intense. Problema ko lang sa Dark Door Intense, yung performance, hindi niya talaga kayang habulin yung performance niya. So, yun na yung 16 sa listahan ko. Again, nag-radiate ng confidence, ng masculinity, tsaka na pagiging seductive. So, kung meron kayong naiisip na perfume na hindi ko naisama dito sa listahan na to, ilagay niyo lang sa comment section kasi yung mga nagbabasa ng comment, sigurado ma-appreciate yan. Ako rin ma-appreciate ko. Maraming salamat sa inyo.